E-load, GCash, cash in, and cash out sales tracker. So Excel to guys, Excel. So kahit naka-offline, kahit wala kang internet, basta meron kang Excel. Ayan. So pwede itong gamitin. So pang e-load, pang GCash. So meron tayo itong GCash and e-load. Ayan. So meron din tayong dashboard. So dito makikita lahat ng progress ng total load sales, total load tubo, yung GCash total sales, cash out only. So explain natin mamaya yan, yung GCash total tubo, saka yung total overall tubo. Kumbaga pagsasamahin yung tubo ng e-load saka yung ng GCash. Ayan. So total overall tubo. So yung current GCash fund niya 20,000 at yung current e-load niya na fund 10,000. So pwede palitan yan. So pupunta lang dito sa ating settings. Ayan. So pwede nyo palitan yan. Pinakapuhunan natin. So meron tayong GCash, e-load, dashboard, monthly report. So optional lang din naman ito yung monthly report natin. Pwede nyo gamitin yan. So manual nga lang i-input yan yung data natin. Okay? So yung settings, dito natin babaguhin kung magkano yung pinakapuhunan. So isang beses lang natin siyang babaguhin. Kung pag mag-start ka pa lang, ilagay mo na kagad yung kung magkano yung pinakapuhunan mo dyan. Okay? So lagay tayo ng sample, yung GCash, starting fund natin. So gawin natin siyang 50,000. Yung e-load natin, gawin natin ng 30,000. Ayan. So, yung puhunan natin para ma-monitor natin kung may progress, kung magkano yung tutubuhin natin sa isang buwan, kung magkano yung kikitain natin sa isang buwan. So, makikita natin yan. Okay? So, dito sa GCash natin, so, ano yan, every client, pwede mo siyang ilagay dito para matrack mo yung record. So, gagawa natin siya ng sample. Ayan. So, panoorin nyo muna itong tutorial natin. So, bago kayo mag-purchase kasi wala tayong refund. Sa digital naman ay walang refund yan. So, panoorin nyo. Kung magugustuhan nyo, pwede nyo siyang bilhin yung template natin sa Excel. So, naka-automatic na yan. So, as is yan. Kung ano yung pinaka-template natin, yun lang din yun. So, hindi siya pwedeng dagdagan kung merong idadagdag kasi as is na talaga siya. Diba? Kung ano yung pinaka-format niya, yun na yun. So, panoorin mo na bago bilhin. Okay? So, gagawa tayo ng sample. So, sa GCash, saka sa e-load natin. So, unahin natin yung GCash natin. So, pinaka-running fund natin, 50,000. Ayan. So, meron tayong net flow. So, makikita mo naman yung mga data dyan. Yung service fee, tubo natin, yung amount, yung type, customer, reference number, date. Ayan. So, kapag transa ka na, ilagay mo yung date. So, kumpletuhin mo na lang para mas maganda yung uniform ng data niya. So, February 28, 2026. Ayan. So, ilalagay mo dito sa reference number yung reference number na nagpa-cash in or cash out sa'yo. So, lagay lang natin sample. Siyempre, customer name. Lagay natin si 1. Yung type niya, makikita nyo yung down. Yan o. Kikita nyo yan dyan. So, pag nag-type ka dyan, so, click nyo lang yan. Hindi nyo na kailangan mag-type pa dito. Pipiliin nyo na lang kung cash in or cash out. Ayan. So, dalawa lang yung pipiliin nyo dito. Cash in or cash out. So, wag nyo na puliin yung send money. Kasi optional lang yan. So, hindi siya kasama sa ating tutorial. So, dalawa lang yan. Cash in and cash out. Kasi yun lang din yung marirecord sa ating dashboard. So, click natin yung cash in. So, sa amount, lagay natin ay 10,000. Ayan. So, nagbago. So, nabawasan yung ating GCash na pondo. Naging 40,000 na lang kasi may nagpa-cash in. Di ba? Ayan. So, ilalagay natin sa tubo. Magkano nga ba ang tubo? So, optional yan. Kung magkano nga ba yung transaction fee na sinisingil mo sa halagang 10,000. So, lagay na lang natin ay 200. So, optional lang naman yan kung magkano ilalagay mo. Ayan. So, meron na tayong
sample na isa para sa cash in. So, date, reference number, yung customer name, yung type niya, cash in, yung amount, 10,000, yung service fee tubo, 200. So, makikita nyo sa net flow, nabawasan yung ating running fund. Ayan, di ba makikita nyo, may bawas. So, 40,000 na lang. So, pupunta tayo sa dashboard. Ayan, so dito sa dashboard, dito mo makikita yung sa GCash total sales natin. So, cash out only yan. So, mamaya, meron lalabas dyan. So, sa GCash total tubo, so, dilagay natin 200, di ba? Ayan. Sa total overall tubo, 200 kasi GCash pa lang naman yung ginagawa natin sample. So, madadagdagan mamaya yan. Para sample tayo sa load. So, sa current GCash fund, so 40,000 na lang kasi nabawasan siya ng 10,000. So, current i-load natin, so ganun pa din, 30,000 pa din. Okay? So, next natin, sa GCash, gawa pa tayo ng sample, tayo ng cash out naman. So, lagay natin yung reference number. So, napaka-importante yan. Yung pangalan ng customer. So, sa type, lagay natin ay cash out. So, maglagay tayo ng 10,000 uli para makita lang natin kung magtatabla sila, di ba? Ayan. So, balik ulit sa 50,000 kasi may nagpa-cash out, di ba? So, lagay natin 200. Ayan. So, balik ulit siya sa 50,000 kasi may nagpa-cash out ng 10,000. Ayan. So, balik ulit tayo sa dashboard. Ayan. So, dito sa GCash total sales natin, yung cash out ay lumabas na yung 10,000. So, marirecord lang dito yung cash out only. Ayan. So, makikita nyo dyan, 10,000. Ayan. Sa GCash total tubo, so 400 na siya. Total overall tubo, 400. Yung current GCash fund natin, balik ulit ng 50,000. Okay, so current i-load, same pa din, 30,000 pa din. So next natin, so meron na tayong sample sa i-load na, sa GCash natin, na cash in, cash out. Punta naman tayo sa i-load. Mag-sample naman tayo. Kasi itong template natin sa Excel ay 2-in-1, kumbaga. May pang i-load, may pang GCash. Ayan. So gawa natin tayo ng sample. Yung date, so, lagay lang natin yung date para naka-uniform siya. Ayan. So, network, lagay natin smart. Smart. Mobile number, so, gawin na tayo ng sample. Yung amount, kunyari ay 100. Yung pinaload niya, tapos yung tubo, lagay mo ay 10 pesos. Yan. So, mababawasan yung pinaka pondo natin sa i-load. So, magiging 29,900. Ayan. So, punta tayo sa dashboard. So, makikita nyo dito, sa i-load natin, 100 yung nagpa-load. Yung i-load tubo, 10 pesos. Ayan o. Diba? 100 yung pinaload, 10 pesos yung nilagay natin na tubo. Punta tayo doon sa overall. So, nag-plus na yung GCash total tubo saka i-load total tubo. So, magiging 410 na. So, yun yung magiging tubo mo. Diba? So, nag-plus na siya. So, dito tayo sa current i-load. So, nabawasan na siya ng 100. So, 29,900 na lang. Diba? So, ganun lang siya kadali gamitin. So, simple lang din siya. So, gawa pa tayo sa pang-sample. Yung date pa din. So, mas maganda yung naka-uniform tayo pa nagta-type tayo ng date yung kompleto talaga. Kunyari, yung February. Ano, di ba? So, lagyan natin globe naman. So, gawa tayo ng sample. Tapos, 500. May nagpa-load ng 500 regular. So, magkano yung, natin? Lalagyan natin service fee o tubo. So, lagyan natin 50 pesos. So, nababasan yung pondo natin naging 29,400 na lang. So, punta ulit tayo dun sa ating dashboard.
Ayan, sa e-load total sales natin, 600. Yung e-load total tubo natin ay 60. Di ba? So, matototal din yan dito sa ating total overall tubo na magiging 460 na. Ayan o. So, sa current e-load fund natin, 29,400. So, yan na yung pinaka dashboard natin. So, dyan mo mamumonitor yung mga total sales at total tubo mo para sa e-load saka GCash, cash in and cash out. Ayan. So, ganun lang din naman kasimple yan. So, para ma-record mo yung mga nagpapa-load sa'yo at nagpapa-cash in and cash out. Okay? So, yan lang naman yan. Date, network, mobile number, amount, tubo, net deduction. So, sa net deduction saka sa running fund, wag mo nang galawin yan kasi automatic naman yan. So, ang gagalawin mo lang dyan ay tubo, amount, mobile numbers, network, saka date. So, maglalagay ka lang naman dyan. Mag-i-input ka lang. Same dito. So, mag-input ka lang date, reference number, customer name, type, saka yung amount, saka yung service fee. So, automatic na magkukompute yan. Okay? So, panoorin mo na yung ating tutorial bago bumili kasi mamaya hindi mo magustuhan. So, wala namang refund sa ating digital product natin. Yan. So, dito sa Excel natin, kahit wala kang load, ma-open mo yan sa ating laptop or desktop. Basta may Excel ka na application sa desktop or laptop mo. Ayun o. Diba? Yan.